Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap. Ngayon ikukwento ko sa inyo ang isa sa pinakabago, pinakamaganda, at pinaka-intense na zombie movie na pinamagatang Apocalypse Z 2024. So sit back, relax at enjoy. Ito ay isang pelikulang Spanish na pinaghalong action, horror, at suspense. Isang post-apocalyptic thriller tungkol sa isang kakaibang sakit na kumalat sa buong planeta, na ginagawang marahas na nilalang ang mga tao. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Nagmamaneho pa uwi si Manuel kasama ang kanyang asawang si Julia sa Spain, nagtatalo tungkol sa pagsisimula ng isang pamilya. Gusto ni Julia magkaroon ng anak, ngunit hindi pa nakapagdesisyon si Manuel. Nagtatalo sila, sumisigaw, at nilihis ni Julia ang kotse, iniiwasan ang isang paparating na sasakyan. Huminto ang kanilang sasakyan sa kalsada at isang malaking truck ang bumangga sa kanila, at nagpagulong-gulong ang sasakyan nila. Pagkalipas ng isang taon, mag-isang nakatira si Manuel, ang kasama ang kanyang pusa. Sa TV, tinalakay ng mga reporter ang pagsasara ng mga kalsada dahil kumakalat ang isang kakaibang virus. Hindi gumagana ang mga safety precautions sa virus at nagiging marahas ang mga tao, ngunit hindi nakita ni Manuel ang security footage na nagpapakita ng mga pasyente sa ospital na nagiging zombie. Labis na nalulungkot si Manuel kaya halos hindi siya nagbigay ng pansin at pinatay niya ang TV. Pagkatapos, nagmaneho siya, napansin ng isang ambulansya na mabilis na dumaan. Ang mga pader sa buong bayan ay may mga nakasulat na nagsasabing darating na ang katapusan. Nakarating si Manuel sa daungan upang salubungin ang dalawang babaeng interesado na bilhin ang kanyang bangka. Habang naghahanap ng mga papeles, natagpuan ni Manuel ang bracelet ni Julia at bumalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Habang pauwi, hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang kapatid. Huminto siya sa supermarket at napansin ang lahat ng taong nagmamadaling bumibili ng pagkain at nauubos ang laman ng mga istante. Sa bahay, itinali niya ang bracelet ni Julia sa leeg ng kanyang pusa habang naririnig na lumitaw ang virus sa Spain. Nang gabing yun, tinawagan ni Manuel ang kanyang kapatid na si Ben sa pamamagitan ng video call. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa gobyerno, kaya ang pamilya nito ay lilipat sa Canary Islands, at inimbitahan niya si Manuel, ngunit tumanggi ito. Kinabukasan, napansin ni Manuel na aalis na ang lahat ng kapitbahay, kaya isinama niya ang kanyang pusa. Habang nagmamaneho, narinig niya ang isang bagong variant ng virus na kumakalat sa buong Europa. Ang mutated variant na ito ay nagpapaikli sa incubation sa loob lamang ng ilang minuto at kumakalat sa pamamagitan ng mga sugat at kagat. Sa airport, nag-text si Manuel kay Ben na nagsasabing sasama siya rito. Habang sinusubukan ng mga tao na sumakay sa mga eroplano, tinanggihan ang mga tiket at nagalit ang mga tao. Bigla, ipinapakita sa departure screen ang lahat ng flight na nakansela at lahat ay nakatanggap ng mga emergency alert. Nagpanik ang mga tao at ang ilan ay sinubukang pilitin na sumakay sa mga eroplano. Nakatanggap si Manuel ng tawag mula kay Ben na nagsasabi sa kanya na magtago sa bahay. Isang lalaki ang nagnakaw ng baril mula sa security at nagbanta na babarilin kaya lumakbo ang mga tao. Dahil pauwi na ang lahat, naipit si Manuel sa trapiko. Iniulat ng radyo na lahat ng kalsada ay siksikan. Lumilipad ang mga helikopter ng militar sa itaas habang iniiwan ng mga tao ang mga sasakyan. Ipinapakita ng balita na inilikas ang mga militar habang nagkakagulo ang mga sibilyan. Kalaunan, iniwan ng mga tao ang mga sasakyan at patuloy na naglakad. Kinuha ni Manuel ang kanyang cat carrier at naglakad pa uwi. Pagdating sa gabi, nalaman niya na pinalibutan ng mga sundalo ang isang gusali na may containment tunnel. Umalingaw-ngaw ang mga kakaibang ingay sa loob at pinanood ni Manuel ang mga sundalo na kinakaladkad ang isang zombie palabas habang ang asawa ng lalaki ay umiyak sa labas. Ngunit ito ang ikinalungkot niya. Nakilala niya ang zombie bilang kanyang kapitbahay. Dinala ang nahawa ang lalaki at napagtanto ni Manuel na nangyayari ito sa mga taong kilala niya. Pagkatapos, umuwi siya at nakatulog. Nang gabing yun, nanaginip siya tungkol sa aksidente at pagkamatay ni Julia. Kinabukasan, nag-video call si Ben na nagpapaliwanag na nag-oorganisa sila ng mga ligtas na zona. Gayunpaman, may mga pagtatalo sa loob ng hukbo dahil mas maraming tao ang nangangahulugan ng mas mataas na posibilidad ng impeksyon. Mariing pinayuhan ni Ben si Manuel na manatili sa bahay. Di nagtagal, nagdeklara ng quarantine ang lahat ng pangunahing lungsod,
na tumatangging papasukin ang sinuman na nagdudulot ng malawakang kaguluhan, hindi na napigilan ang virus at nakikita ng mga tao ang mga zombie na kumakain ng mga tao. Itinala ng mga mamamayan ng horror post sa social media. Ang iba ay gumagawa ng mga tutorial na nagbabahagi ng mga ideya sa paggawa ng proteksyon. Sa susunod, pumunta si Manal sa supermarket. Halos walang pagkain at nagnanakaw ang mga tao. Kinuha ni Manal ang kanyang makakaya at nakita ang mga fighter jet sa itaas. Sumunod, huminto siya sa isang gasolinahan. Lumitaw ang isang sugatang opisyal at matapos mabangga si Manal, ikinulong niya ang sarili sa loob gamit ang posas. Di nagtagal, mas maraming tao ang dumating na tumatakbo at sumisigaw. Isang zombie ang tumalon sa isa pang opisyal, kinain ang mukha nito. Kumuha si Manal ng mop ngunit nang sumugod ang zombie, binaril ito ng isang opisyal, na nagdulot ng pagtalsik ng infected na dugo sa mukha ni Manal. Sa loob ng tindahan, hinampas ng unang pulis ang salamin habang siya ay nagbabagong anyo. Nag-aalala, gusto ni Manal na suriin, ngunit binaril ng opisyal ang lupa. Pagkaalis ni Manal, binaril ng naghihingalong pulis ang kanyang sarili. Kalaunan ng araw na yon, inanunsyo ng Pangulo ang isang pinalawak na pambansang lockdown. Ang mga taong hindi makikipagtulungan ay mahaharap sa mga kriminal na kahihinatnan. Kasunod ng mga tutorial sa internet, pinatibay ni Manal ang kanyang bahay at nag-install ng mga kamera. Nang gabing yon, dumating ang hukbo upang ilikas ang lahat, ngunit tinext siya ni Ben na manatili sa bahay. Ang hindi niya sinabi sa kanya ay nasakop na ang mga kampo ng paglikas. Pinatay ni Manal ang mga ilaw at nagtago kasama ang kanyang pusa habang kinakalabog ng mga sundalo ang kanyang pinto. Mabuti na lang at hindi nila ito sinira at hindi siya nakita. Pagkalipas ng 2 linggo, nauubusan na ng pagkain si Manal at hindi niya matawagan ang kanyang kapatid dahil wala ng signal. Matapos mag-alangan, kumuha siya ng mga kagamitan para sa self-defense sa sarili at umalis ng bahay. Pinasok niya ang maraming bahay para maghanap ng pagkain, ngunit wala siyang nakita. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok siya sa isang bahay at natagpuan ang isang matandang babae na nagngangalang Gabriela, na hindi makalikas dahil naka-wheelchair ito. Wala siyang pagkain, ngunit sinabi niya sa kanya kung aling mga bahay ang maaaring may mga supply. Pinuntahan ni Manal ang bawat bahay sa kanyang listahan at sa wakas ay nakahanap ng pagkain, kabilang ang isang motorbike. Dahil sa motorbike, nakapunta si Manal sa malayo at nakahanap ng pagkain na ibinahagi niya kay Gabriela. Binigyan din niya ito ng walkie-talkie. Ngayon ay isang bahay na lang ang natitira kung saan natagpuan ng mga sundalo ang kapitbahay na zombie. Ngunit ang natagpuan ni Manal ang magpapabago sa lahat. Walang nakitang pagkain si Manal, ngunit napansin niya ang isang tangke ng aquarium na may mga patay na isda. Bigla, naramdaman niyang may tao sa likuran niya at nagpaputok. Inakala niyang zombie ito, isa itong survivor na nagmamadaling tumakas. Bago umalis, tiningnan ni Manal ang isang huling aparador at nakakita ng mas maraming pagkain. Lumipas ang mga araw at madalas na nagsasalo-salo sina Manal at Gabriela sa hapunan. Isang gabi, nalasing si Manal at nag-usap sila ni Gabriela na sinasabing pinagsisisihan niya na hindi siya gumugol ng mas maraming oras kasama ang asawang si Julia. Pagkatapos ay nanaginip siya tungkol sa aksidente, naalala kung paano sila dinala sa ospital gamit ang eroplano. Nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Gabriela sa walkie-talkie na buksan ang radyo. Nakarinig si Manal ng isang boses na nagsasabing inililigtas nila ang mga survivors sa Canary Islands na may parehong coordinate. Walang tiwala sa kanila si Gabriela, ngunit sinabi ni Manal na nauubusan na sila ng pagkain. Ang rescue group ay nasa Arrow sa estuary, at sinabi ni Manal na maaari nilang marating ito gamit ang kanyang bangka. Sinabi ni Gabriela na hindi siya makakapunta dahil magiging pabigat siya. Tumanggi si Manal at nangakong aalagaan siya. Kinabukasan, hindi sinagot ni Gabriela ang kanyang mga tawag. Tumakbo siya upang tingnan siya at natuklasan na nagpakamatay na ito. Nag-iwan ng isang sulat na nagpapasalamat sa kanya. Habang pabalik, inatake si Manal ng isang babaeng zombie na nag-disarm sa kanya. Matapos ang matinding pagpupumiglas, sinipa ni Manal ang zombie at tumalon sa isang kotse, ngunit nahawakan siya nito sa binti. Nagpatuloy ang pagpupumiglas ng kagati ng zombie ang kanyang braso. Binuksan ni Manal ang pinto ng kotse at binugbog ang zombie, kaya nabutas ang ulo nito sa basag na salamin. Pagkatapos, kinuha niya ang ID nito at inilagay ito sa dibdib nito. Pagka-uwi, nagpakulo siya ng tubig para linisin ang kanyang armas at nag-text kay Ben na nagsasabing hindi na siya makapaghintay.
Pagkatapos ay umalis si Manel kasama ang kanyang pusa na nakasakay sa motor. Kalaunan, nakakita siya ng isang military barrier, kaya tinahak niya ang kagubatan. Doon, hinabol siya ng mga zombie na hindi sapat ang bilis. Minsan ay sinusubukan nilang tumalon, kaya umiwas si Manel. Nang marating niya ang isang abandonadong campground, wala na siyang ibang ruta. Nagsimula siyang tumawid at isang napakalaking grupo ng mga zombie, kaya mas mabilis na pinaandar ni Manel ang motor, iniiwasan sila. Ngunit dito naubusan ng swerte ang kanyang kapalaran. Nakatawid siya ng hindi nakagat at nakarating sa ibang kalsada para lamang makita ang mga bangkay na nakaharang dito. Masyadong mabilis si Manel para huminto at nahulog mula sa motor. Mabuti na lang at ligtas ang pusa. Nang marinig ang papalapit na mga zombie, bumalik si Manel sa motor. Ngunit hindi ito umandar, kaya tumakbo siya. Tinawid niya ang kagubatan ng mabilis hanggat maaari habang hinahabol siya ng mga zombie sa kanyang likuran. Kalaunan, nakarating siya sa daungan, at nang makatawid siya sa isang tulay, isinara niya ng malakas ang gate. Nagsimulang hampasin ng mga zombie ang salamin hanggang sa mabasag ito. Ngunit ng mga sandaling yon, natawid na ni Manel ang mas matibay na gate. Sa una, inakala ni Manel na wala ng pag-asa dahil lahat ng bangka ay ninakaw. Gayunpaman, pagkatapos maghanap, nakakita siya ng isang inabandunang bangka na lumulutang sa malayo. Lumangoy si Manel papunta rito at sinubukan ng makina, ngunit hindi umandar ang bangka. Sa sandaling yon, nakarinig siya ng ingay at binuksan ang isang pinto, at nakita ang isang sanggol na zombie na nakatali sa isang upuan. Pagkatapos, umalis si Manel at ang kanyang pusa sakay ng isang maliit na bolsa. Sinubukan niyang abutin ang lokasyon mula sa mensahe sa radyo, ngunit natuklasan niyang sira na ito. Gaano man kalayo ang kanyang nilakbay, wala siyang signal ng cellphone ngunit patuloy pa rin siyang nagre-record ng mga mensahe. Nang gabing yun, huminto ang makina ng bolsa. Nang suriin ni Manel kung ano ang problema, natuklasan niya na may bangkay na naipit sa propeller. Sa sandaling yun, nakakita siya ng maliwanag na ilaw at desperadong ikinumpas ang kanyang mga braso, sumisigaw ng tulong. Ito ay isang bangka na may mga lalaking Ukrainian na pumayag na sumama siya sa kanila. Dinala si Manel at ang pusa sa isang malaking barkong pangkargamento at binigyan ng pagkain. Ang tanging lalaking nagsasalita ng Espanyol ay si Victor, na nagpaliwanag na ang Canary Islands ay naka-quarantine at hindi pinababa ng pulisya ang mga survivors na lumikha ng libu-libong zombie. Binigyan si Manel ng isang silid matapos mangakong tutulong siya sa paghahanap ng mga supply. Sa gabi, nakarinig si Manel ng mga boses at tumingin sa labas, at nakita ang mga survivors sa isang bangka na humihingi ng tulong. Kinabukasan, nagtanong si Manel tungkol sa mga survivors, ngunit sinabi ni Victor na walang dumating. Pagkatapos ay tinawag si Manel sa opisina ng kapitan upang tumulong sa pagtukoy ng mga gusali sa mapa. Pagkatapos, natuklasan niya na ang bangkang nakita niya ay nasa barko na ngayon, at ang mga tripulante ay may lahat ng mga gamit ng mga survivors. Hinarap niya si Victor, ngunit tumanggi si Victor na sumagot. Dahil piloto ng helicopter si Victor, sinabi ni Manel sa kanya na alam niya kung saan makakahanap nito, ngunit binalaan siya ni Victor na manahimik. Kinagabihan, ginalugad ni Manel ang barko at napansin niyang dala nila ang lahat ng mga bangkang ninakaw mula sa mga survivors. Tinipon niya ang kanyang mga gamit at itinago ang kanyang pusa sa kanyang bag para palihim na maglibot. Sa isang silid sa ibaba, nakita niya ang dalawang survivors na nakatali. Mabilis na pinakawalan ni Manel ang unang lalaki, ngunit nang tumayo siya, binaril siya ng isang gwardya hanggang sa mamatay. Sa sandaling yun, dumating si Victor at sinubukang tanggalan ng armas ang gwardya, kaya't sila ay marahas na nag-away. Kumuha si Victor ng lubid at sinakal ang gwardya hanggang sa mamatay. Ngayon, gusto na ring tumakas ni Victor, at pumayag na hanapin ang helikopter na iyon. Sina Manel, Victor, at ang iba pang nakaligtas ay palihim na naglibot hanggang sa makarating sila sa isang bangka. Nang malapit na silang umalis, dalawang gwardya ang nagpaputok, na ikinamatay ng isa. Habang papaalis ang bangka, gumanti si Victor, ngunit nasugatan. Pinabilis ni Manel ang bangka upang makatakas. Ilang sandali pa, nakarating sila sa pampang, at tinulungan ni Manel si Victor na maglakad. Nakakita sila ng mga inabandunang sasakyan na may mga zombie na nakulong sa loob, na pinatay ni Manel. Pagkatapos, umalis ang mga lalaki at ang pusa, patungo sa ospital kung saan namatay si Julia dahil naalala ni Manel ang helicopter.
Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Victor na ang kapitan ng barko ay isang halimaw na nagtatayo ng kanlungan sa isang isla. Pinayagan lamang niya ang mga taong naglilingkod sa kanya na tumira doon. Nang makarating sila sa ospital, labis na nalungkot si Manol, at natuklasang wala ang helicopter sa bubong. Bigla, isang zombie ang tumalon sa kotse, kaya't pabago bago ang pagmamaneho ni Manol para ihagis ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang baril ni Victor para patayin ito, at ang ingay ay nakaakit ng mas maraming zombie na pinaputukan ni Manol. Pagkatapos, pumasok ang mga lalaki at pusa sa ospital, at naghanap si Manol ng kagamitan para tanggalin ang bala. Sa sandaling yun, nakarinig siya ng mga boses mula sa unang palapag, kaya umakyat si Manol sa taas. Nakakita siya ng isang zombie at mabilis na nagtago. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga boses mula sa mga bentilasyon ng hangin, kaya kinausap niya sila hanggang sa lumitaw ang isa pang zombie sa likuran niya. Itinulak ito ni Manol palayo at binaril, ngunit mas maraming zombie ang biglang pumasok sa mga pinto. Tumakbo siya pabalik sa unang silid, nilock ang mga pinto sa likuran niya. Laking gulat niya, wala sina Victor at ang pusa kung saan niya iniwan sila. Nang lumingon siya, bumukas ang isang labahan at sinabihan siya ng isang babaeng nagngangalang Lucia na tumalon papasok. Isinara ng dalawa ang chute at nakatakas bago pa man basagin ng mga zombie ang mga pinto. Dinala si Manol sa isang infirmary kung saan nagtatago sina Nurse Lucia at Sister Cecilia kasama si Victor, ang pusa, at 3 bata. Ginamot ng mga babae ang sugat ni Victor. Nang banggitin ni Manol ang helicopter, isiniwalat ni Lucia na nakapark ito sa likod ng ospital sa quarantine area na puno ng mga zombie. Nang gabing yun, ang grupo ay nagbahagi ng limitadong pagkain kay Manol, na patuloy na iniisip ang kanyang asawa. Pumunta siya sa silid kung saan namatay si Julia at naalala ang kanilang mga huling sandali. Kinuha rin niya ang pulse eres mula sa pusa at itinali ito sa kama ni Julia sa ospital. Kinabukasan, pumunta si Manol sa bubong at biglang nakakuha ng signal ang kanyang telepono at natanggap ang lahat ng text ni Ben. Habang nagre-record si Manol ng sagot, nakarinig siya ng mga putok ng baril at tumingin sa labas upang matuklasan na pinapatay ng mga tripulante ang mga zombie para makapasok. Nagmadali si Manol upang balaan ang grupo, kaya nagpa siya silang gamitin ang basement para makarating sa helicopter. Puno ng mga bangkay at usok ang basement, kaya tinakpan ng lahat ang kanilang mga bibig. Sa kasamaang palad, natigil ang pinto palabas at hinampas nila ito ng palakol. Isang zombie ang lumabas at hinarap si Cecilia habang kinakagat ang kanyang leeg. Hinayla ito palayo ni Manol at sinunog ang mukha nito bago ito pinatay ni Lucia. Ngayon, si Cecilia ay nahawaan na, kaya sinabihan niya silang magpatuloy nang wala siya at naglakad palayo. Nakarating ang grupo sa isang pasilyo at nakita ang mga zombie na nakulong sa likod ng mga gamit. Binuksan ni Lucia ang pinto nang walang ingay, ngunit nagsalita ang isang bata nang makita niya ang kanyang ina na isa sa mga zombie. Mabuti na lang at hindi sila narinig. Isang zombie ang tumulak pababa ng mga istante at ang pagbagsak ay nagbigay alerto sa iba pang mga nilalang. Nagtago si Manol kasama ang bata sa loob ng isang cabinet habang ang iba ay nasa likod ng pinto. Marahas na sinugod ng mga zombie ang cabinet at sa isang segundo ay tila katapusan na. Gayunpaman, dumating ang mga tripulante ng barko at binarilang lahat ng mga zombie. Pagkatapos nilang umalis, nakarating ang grupo sa huling pinto at nakita ang lahat ng mga zombie sa labas. Pag-alala sa internet tutorial, pinagbubuklod ni Manol ang mga holang metal, at ginagamit nila ang mga ito bilang gumagalaw na panangga. Sa una, maayos naman ang lahat, ngunit nang maipit ang mga hawla, ang ingay ay umaakit sa bawat zombie. Ginamit ni Lucia ang kanyang palakol at habang si Manol ay gumamit ng fire extinguisher habang itinutulak ni Victor ang mga hawla. Mabagal silang gumalaw ngunit sa pagsisikap ay nakarating sila sa gate, pinutol ni Lucia ang kadena at nanatili kay Manol. Pinipigilan ang mga zombie, habang tumatakbo si Victor kasama ang mga bata papunta sa helicopter. Matapos ang matinding pagtulak, isinara ni na Lucia at Manol ang gate at nilock ito gamit ang isang scarf, pagkatapos ay tumakbo upang sumama sa iba. Sinubukan ni Victor na paandarin ang helicopter ngunit hindi ito gumana at umaakyat ang mga zombie sa bakod, kaya lumabas si Manol para labanan sila. Sa sandaling yun, nakakita si Victor ng isang nakasaksak na cable at ikinabat ito muli, sa wakas ay pinaandar ang helicopter. Nakuha ng tunog ng makina ang atensyon ng crew, at lumabas sila, binabaril ang mga zombie. Pinutol nila ang scarf para mabuksan ang gate at binyantaan na babarilin ang grupo.
Maingat na tumango si Victor kay Manal, na pumutol ng isa pang kadena, at binuksan ang pangalawang gate. Isang bagong napakalaking grupo ang sumugod, at mabilis na pinalibutan ang mga crew, at kinagat sila. May ilang zombie rin na lumapit sa helicopter, kaya pinalutang ito ni Victor. Dumaan si Manal sa grupo, pinapatay ang mga zombie gamit ang palakol. Paalis na sana ang helicopter, ngunit inihagis ni Lucia ang isang hagdan na lubid, at inakyat ito ni Manal upang makasama muli sa kanyang mga kaibigan at pusa. Pagkalipas ng ilang oras, papalapit na ang helicopter sa Canary Islands. Sa sandaling yun, nakatanggap si Manal ng tawag mula kay Ben na nagsasabing huwag na siyang pumunta. Dalawang fighter jet ang dumaan at kinumpirma na ang mga isla ay nahawaan din, at wala nang mapupuntahan pang ibang lugar.